Walo ang patay sa nasunog na apartment sa Quezon City. Ang buong paupahan, tad-tad ng grills kaya hindi nakalabas ang mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagngangalit na apoy ang gumising sa mga residente ng 19 de Agosto Street sa Barangay San Isidro, Quezon City. Sumiklab ang sunog sa 3 palapag na apartment. Sa laki ng sunog, may mga bomberong pumwesto sa mga bubong para mabugahan ng tubig ang apoy. Kwento ng residente sa paupahan na si Jopel Somoza, sa isang butas ng bubong lang sila lumusot para makalabas. Pagtingin ko sa baba, pinakadaanan namin palabas. Lakas na po ng apoy. Wala kayo ng pasalamat ko na ginisa ko ng bayaw ko. Wala, segundo lang po, patay na ako. Lakas na po ng usok sa apoy. Naapula ang sunog matapos ang halos 50 minuto. Dito na tumambad ang 8 bangkay. Meron po kaming nakita na 2 bangkay sa ground floor. Yung 2 bangkay po, natagpuan po malapit sa may hagdanan. 4 sa kanila natagpo ang magkakayakap sa loob ng banyo. Menor de edad ang 3 sa mga biktima at 2 taong gulang ang pinakabata. Sa ikalawang palapag ng apartment na ito, nakatira ang 8 biktima na nasawi sa sunog. Ayon sa mga otoridad, hindi na nakalikas ang mga biktima dahil natatakpan ng grills ang buong harapan ng bahay. Ang garahe lang din na ito ang tanging entrance at exit sa apartment. Ang isa sa mga nakaligtas sa sunog, namatayan ng 4 na kaanak. Sa ikalawang palapag daw nagsimula ang apoy. Nasa first floor siya kaya agad nakalabas. May pumuputok-putok na wire from second floor, specifically dun sa may hagdan area. So yun, so from there, kinuha ko na kaagad yung gamit ko, may laptop, bag, and then tumakbo na ako kaagad. Sa 2 buwan niya raw na pangungupahan sa nasunog na apartment, napansin niya rin ang kawalan ng fire exit at masikip na hagdan sa loob. Ayon sa kapitan ng Barangay San Isidro, hindi nila alam na paupahan ang nasunog na bahay. Nasa ibang bansa raw ang may-ari at tanging caretaker lang ang nangangasiwa. Ang ginawa niya ron, isang bahay lang siya na naggawa siya ng mga yung kahoy ba na kwarto-kwarto na kung saan hindi mo malalaman, hindi mo rin siya makikita doon sa harapan mismo ng view ng property. Kaya siguro na-trap yun dahil gawa siya sa light materials, dahil pag tinignan mo yung structural ma'am ng bahay, totoo naman na iisa lang siya. Pananagutin daw nila ang may-ari ng apartment dahil sa paglabag sa building code at walang kaukulang permit. Kailangan compliance ka, na nakukomply mo yung mga clearances na galing sa barangay, galing sa BFP. Yung structural siguro, pagdating sa loob, hindi siya proper dahil hindi siya tumaan doon sa tamang sa tinatawag nating building code. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.